Si Heng, tulungan mo po ako. Jiang Miao, hindi ba't dahil lang ito sa hindi kita nasamahan noong bisperas ng bagong taon? Tigil na. Hindi ako nanggugulo. Sapat na. Wala akong oras makinig sa mga imbento mo. Uulan ng niebe mamayang gabi. Nahihirapang kumilos si Yanran. Kaya kailangan ko siyang samahan. Ako. Huwag mong kakalimutan. Napilay si Yanran nang dahil sa iyo. Kung kaya mong manood lang nang walang pakialam, ako hindi ko kaya. Si Heng. Mawawala na ako. Sa taong katulad mong mahal na mahal ang buhay, paano mangyayaring mawala ka? Sino ka? Nagsusumamo ako. Pakawalan mo ako. Huwag ninyong saktan ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag! Huwag po! Jiang Miao, maligayang bagong taon. Ako. Wala na ba ako? Sino ka? Bakit mo ako gustong tapusin? Song. Song Yanran. Ayos lang ang mga binti mo? Niloloko mo lang kami ni si Heng. Ikaw na masamang babae ka. Bakit mo nakuha ang anak ni Kuya Siheng? Dapat ka pangang magpasalamat sa akin dahil padadalhan ko kayo ng anak mo sa kabilang buhay para may kasama kayo. Anong ginagawa mo? Nasasaktan ba ang mga wala na? Meron pang mas masakit. Huwag. Huwag. Kapag ibinuhos ko itong asidong ito, magiging isa kang kaluluwa na pinakapangit sa lahat. Ngayon, wala na talagang makakakilala sa labi mo. Nasaan ang biktima? Nandun po? Nahanap ang biktima ng mga street sweeper. Malala ang pinsala sa mukha nito at wala kaming nakita sa kaniya na cellphone o anumang ID. Sinuri ko na rin ang mga CCTV sa malapit pero wala kaming nakitang mahalagang impormasyon. Idagdag pa na malakas ang niebe kagabi kaya maraming ebidensya ang nawala. Old Fu, kailangan mo kaming bigyan agad ng impormasyon tungkol sa biktima para makatulong sa pagresolba ng kasong ito. Si Heng. Si Heng. Anong problema? Wala naman? Ang lugar na ito ay sikat na lugar para sa masamang gawain sa Mianyang, hindi ba? Opo. Maraming ilegal na gawain dito sa malapit at napakagulo rito dahil halo-halo ang mga tao.
Ganyang suot sa kalagitnaan ng gabi at nagpapakita sa ganitong klase ng lugar. Malamang ay isa siyang hamak na babae. Maaari nating simulan sa ganitong anggulo ang pagsisiyasat. Hindi ako ganoon. Si Song Yanran ang niloko ako para magpunta rito. Nagsuot ako ng ganito para sa pakikipag-date sa iyo. Iimbestigahan ko po iyan. Mayroon pa po ba? Tungkol sa dahilan kung bakit nawala ang buhay sa paunang pagsusuri dahil ito sa paulit-ulit na pagpalo sa tiyan ng matutulis na bagay na nagresulta sa pagkawala ng maraming dugo na naging sanhi ng pagkamatay. Ang ginamit na bagay ay mukhang kutsilyo para sa prutas. Para sa eksaktong detalye, kailangan pa nating gawin ang pagsusuri sa katawan para sa malalimang investigasyon. Si Song Yanran yon. Siya iyon. Siya ang tumapos sa amin ng anak ko. Anong oras nangyari ang aksidente? Bandang alas 12 ng gabi? Siguro ay noong oras na nagpapaputok para sa bisperas ng bagong taon. Si Heng, iligtas mo po ako. Jiang Miao, dahil lang ba hindi kita nasamahan noong bisperas ng bagong taon? Tumigil ka na. Si Heng, naalala mo na, di ba? Imposible. Siguro ay nagkataon lang ito. Old Fu? Old Fu. Bakit ka nakatulala? Wala ito. Dalhin na natin ang labi sa forensic room para sa karagdagang pagsusuri. Ang edad ng biktima ay nasa pagitan ng 25 hanggang 30. Babae siya, 168 sentimetro ang laki at 48 kilo. Halos kasing laki rin ni Jiang Miao, di ba? Mukhang masyado kang interesado sa asawa ko. Anong pinagsasabi mo? Alam naman ng buong mundo na. Mahal ka ni Jiang Miao? Kaya hindi ko man lang papangarapin iyon. Huwag na nating pag-usapan iyon? May paraan ba para malaman ang pagkakakilanlan ng biktima? Ang mukha ng biktima ay grubing nasira ng malakas na asido, kaya hindi na makilala ang kaniyang orihinal na mukha. Para malaman ang kaniyang pagkakakilanlan, kailangan nating gumamit ng high-precision face reconstruction. Si Heng, ako ito. Sige, kukontakin ko agad ang mga eksperto para rito. Masyadong malupit ang pagkakasira sa kanyang hitsura, malamang ay may galit o selos ang salarin sa biktima, kaya posibleng ito ay isang kaso ng paghihiganti. Ang kanang kamay ng biktima ay putol at may malinaw na bakas ng pagkakahati sa pulso. Pero bakit? Ang kanang kamay lang ang kinuha ng salarin? Malamang ay ang kanang kamay niya ay may malinaw na katangian para makilala ang biktima. Si Heng, ang palad ng kanang kamay ko ay may sugat na nakuha ko dahil sa iyo. Maaalala mo rin ito? Hindi ba? Ibigay niyo ang pera niyo. Bakit mo ginawa yon? Sumugod ka pa kahit may kutsilyo siyang dala. Natakot lang po akong masaktan kayo. Jiang Miao, Jiang Miao. bigla ko lang naalala ang oras na nasalo ni Jiang Miao ang patalim gamit ang sariling mga kamay. Naalala ko, tanda ko pa ang aksidenteng iyon, sa kanang kamay ni Jiang Miao, nagkaroon ng peklat ang kanang kamay niya. Pero bakit mo ito tinatanong sa akin? Gusto ko rin sanang itanong sa iyo? Hindi ba't kahapon ay dapat magkasama kayo ni Jiang Miao para magdiwang? Bakit parang hindi maganda ang kalagayan mo? Nag-away ba kayo? Masama ang pakiramdam ni Yanran kahapon, kaya sinamahan ko muna siya at tumawag si Jiang Miao para gumawa ng gulo. Hindi ako gumagawa ng gulo. Humihingi ako ng saklolo sa iyo. Sinasabi ko na nga ba? Dahil na naman iyan kay Miss Song. Pero ang tungkol kay Miss Song, siguradong may kakaiba sa pangyayaring iyon. Ang ugali ni Jiang Miao, alam nating dalawa na hinding-hindi niya magagawa ang bagay na iyon. Nasa harap na natin ang lahat ng ebidensya, tinulak niya si Yanran sa gitna ng kalsada, kaya naaksidente sa sasakyan si Yanran at simula noon ay hindi na siya makalakad.
Bakit? Bakit lahat ng tao ay handang maniwala sa akin? Maliban sa iyo? Kung ganoon, Sapat na iyan. Oras ng trabaho ngayon, ayokong pag-usapan ang personal kong buhay. Kaysa pag-usapan si Jiang Miao, mabuting gamitin ang oras para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng wala na. Ako ang wala ng buhay na iyan. sige na. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Tungkol naman sa biktima, may iba pa bang impormasyon? Lumaki ang sinapupunan ng biktima na ayon sa pagsusuri ay sintomas ng pagbubuntis, isa siyang buntis. Nagtamo ng malalang pinsala ang ina, pati na ang bata sa sinapupunan nito. May mga malinaw na peklat sa kaliwang kamay. Posibleng ginawa ito para protektahan ang bata. Pasensya na, anak. Hindi ka nagawang protektahan ni Mama. Napakasamang tao, pati buntis ay hindi pinatawad. Old Fu, siguradong napakasakit nito. Para sa asawa ng biktima kung malalaman niya. Si Heng, malulungkot ka rin ba para sa amin ng anak mo? Gabi na siya nang mapunta sa malaswang lugar. Masyadong lantad ang suot, may mga bakas din ng pananakit sa katawan. Palagay ko ay wala siyang asawa. Kung hindi ako nagkakamali, isa lamang siyang masamang babae na nabuntis ng kung sino. Mali ka. Hindi ako ganoong tao. Sandali lang. Buntis din si Jiang Miao. Anong sabi mo? Ang sabi ko, nagdadalang tao rin si Jiang Miao. At binalak niya dapat na sabihin sa iyo kagabi para bigyan ka ng sorpresa. Imposible. Tiyak na niloloko ka lang niya. Para lang makipagkumpetensya kay Yanran, anumang kasinungalingan ay kaya niyang gawin. Yanran, bakit ba palagi na lang si Yanran ang binabanggit mo? Old Fu? Hindi kaya ang maling tingin mo kay Jiang Miao ay sobra-sobra na? Isa lang siyang babae na. Mag-isang pumunta dito sa Mianyang. Wala siyang kapamilya o kaibigan, ikaw lang ang tanging asawa niya. Paano kung totoo ngang nagdadalang tao siya? At ang sugat sa kanang kamay, ibig sabihin ang katawang ito ay posibleng si Jiang Miao. Tigil na. Imposible siyang magkaanak. Mula nang dumating si Yanran sa Mianyang, si Jiang Miao ay naging masyadong selosa at mapaghinala. Wala siyang karapatang maging ina. Si Heng, sabi mo hindi ako karapat-dapat maging ina ng anak mo? Kung gayon, sino ang karapat-dapat? Si Song Yanran ba? Siya ang nag-alis sa anak ko. Siya ang pumatay sa pagkakataong maging ama ka. Sa tingin ko, mas mabuting tawagan mo na muna si Jiang Miao para kumpirmahin kung ligtas siya. Wala akong oras para sa mga drama niya. Ikaw. Sige. Kung ayaw mong tumawag, ako ang tatawag. Naka-off ito? Hindi maabot ang telepono ni Jiang Miao. Ngayong ang pagkakakilanlan ng bangkay ay puno ng katanungan, Old Fu. Para lang makasiguro na hindi siya ang bangkay, kailangan mong tumawag sa bahay niyo. Tumawag ka na. Manang Wang, nandyan ba ang ginang? Sir, sabi po ng ginang kagabi ay makikipag-date siya sa inyo. Umalis po siya noong alas 9 at hindi pa po bumabalik mula noon. Sugatang ka ng kamay? Babaeng buntis? At hindi pa nakakauwi kahit madaling araw na. Old Fu, paano namang magkakaroon ng ganyang kalaking pagkakataon sa mundo? Si Heng, kung malalaman mong ako ang wala na, papaparusahan mo ba si Song Yanran alang-alang sa akin? Magsalita ka. Yanran, bakit ka nandito? Kuya si Heng, sabi sa ulat ng panahon, may darating na malakas na nyebe ngayon. Ang binti ko. Huwag kang matakot. Pagkatapos ko sa trabaho ay pupuntahan kita sa inyo para samahan ka. Fu si Heng, walang mali sa binti niya, ang dahan-dahan mong niyayakap ay ang taong nagpahamak sa akin. Hindi mo ba ako pwedeng samahan pa uwi ngayon?
Gusto kitang makasama sa hapunan. Hindi pwede. Bakit? Kailangan kong umuwi para hanapin si Jiang Miao. Kuya Siheng, bakit mo hinahanap si Ate Jiang Miao? May nangyaring krimen sa lungsod kagabi. At naghihinala kami na si Jiang Miao ang nawala. Hindi. Parang hindi maaari. Hindi mawawala si Jiang Miao. Imposibleng si Ate Jiang Miao iyan. Paano mo nalaman? Tingnan mo, tinawagan pa niya ako ngayong araw. Nagsisinungaling siya, tinapos niya ang buhay ko at ninakaw ang cellphone ko. Si Heng, huwag kang maniniwala sa kanya. Alam ko na. Sinasadya niyang hindi sagutin ang tawag at nagpapanggap na nawawala. Ang Jiang Miao na iyan, talagang hindi mapakali hanggat hindi nanggugulo. Anong sinabi niya sa iyo noong tumawag siya? Siya. Sinabihan niya ako na lumayo sa iyo. Tsaka, Ano pa ang sinabi niya? at minura pa niya ako na wala akong hiya at mga agaw daw ako. Bakit kaya noong aksidente sa kotse, hindi na lang ako tuluyang nawala? Kung wala na ako, wala nang makikipag-agawan sa iyo sa kanya. Wala akong ginagawang ganoon. Kalokohan. Siya ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Anong karapatan niyang pagsabihan ka? Kuya Siheng, ayokong makipag-agawan sa kanya. Natatakot lang ako. Alam ko, masyadong selosa si Jiang Miao. Hindi ko rin maintindihan kung bakit masyado siyang apektado sa presensya mo. Fu Si Heng. Dahil iyon sa mahal kita. Pero ngayon, wala na akong buhay. Siya nga pala, pumunta ako sa inyo kahapon. Ang tagal bago mo binuksan ang pinto. May nangyari ba? Lumabas siya para tapusin ako. Ako ang naperwisyo. Ako. Wala ka ba sa bahay noong oras na iyon? Nakatulog ako. Kaya hindi ko narinig ang pagtawag mo sa pinto. Pasensya ka na. Ayos lang. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. Tungkol sa nangyaring insidente kagabi, masyadong malupit ang nangyari. Kuya Siheng, iyang, insidenteng iyan. Anong? Meron doon? Sinuong ng salarin ang isang buntis sa malupit na paraan. Isang buntis? Nakakatakot naman. Nasaan ang asawa niya? Bakit wala sa tabi niya? Oo nga, Fu Si Heng. Bakit hindi ka sumipot sa usapan natin? Para lang puntahan ang babaeng iyon? Ang buntis na iyon ay baka isang masamang babae? Normal lang na wala siyang asawa. Hindi totoo iyan. Fu Si Heng, alam mo ba? Sa mga sinabi mo, para mo na uling tinapos ang buhay ko. Kahit pa ganong klaseng babae siya, hindi dapat ginawa ng salarin ang ganoon kalupit sa kanyang mukha at tinanggal pa ang kanyang mga kamay. Ang ganito kasamang kriminal ay dapat nang mahanap at maparusahan. Nakakatakot talaga. Kuya Siheng, may nakuha ba kayong kahit anong ebidensya tungkol sa salarin? Ikaw ang may sala. Para sa kaligtasan mo, mas mabuting manatili ka muna sa loob ng bahay. Pero natatakot ako kapag mag-isa sa bahay. Kuya Siheng, maaari bang doon muna ako tumira sa bahay mo? Dahil naman ito sa seryosong rason, si Ate Jiang Miao ay malamang na hindi magagalit. Dahil sa kanya kaya ka nagkaganyan, anong karapatan niyang magalit? Halika na. Uwi na tayo. Sige po. Fu Si Heng. Pero bahay natin iyon. Sir, si ma'am. Hindi pa bumabalik si ma'am. Wala po. Ang ginang po ay mag-iisang araw at gabi na pong hindi bumabalik. Sir, kailangan na po ba nating tumawag sa 911? Kuya Siheng, si Ate Jiang Miao ay baka nagagalit na sa akin? Kung ganoon, aalis na lang po siguro ako. Bakit ka aalis? Dapat siya ang umalis. Kung pati pag-uwi sa bahay ayaw na niyang gawin. Anong klaseng asawa siya? Eh ikaw? Nag-uuwi ka ng ibang babae sa bahay natin. Anong klaseng asawa ka? Sir, Manang Wang,
bumalik ka na sa kwarto mo para magpahinga. Hindi na kita kailangan dito. Sige po. Wala si Ate Jiang Miao dito. Kaya ngayong gabi, pwede bang sa iyo muna ako tumuloy? Hindi pwede. Pero tuwing naaalala ko ang gabi na iyon, ang tungkol sa aksidenteng nangyari, ako ay... Kuya Siheng, ipinapangako ko na matutulog lang ako ng maayos, hindi kita kailanman guguluhin. Pero, Natatakot ka bang magalit si Ate Jiang Miao? siya na nga itong ayaw umuwi. Kung magalit man siya, wala na akong pakialam doon. Sige, sa pangunahing silid ka matulog ngayong gabi. Hindi sa ayaw kong umuwi. Kung hindi ay wala na akong mauuwian pa. Fu Siheng, bakit mo nagagawang tumabi sa taong tumapos sa akin at doon pa mismo sa sarili nating kwarto? Jiang Miao. Panalo na ako. Kuya Siheng, pwede mo ba? Akong buhatin papuntang banyo? Yan, Ran. Eto. Ano? Nandito na ang espesyalista para sa muling pagbuo ng mukha? Sige, pupunta na ako agad. Kuya Siheng, iyong facial reconstruction technology, magaling ba talaga iyon? Sobrang galing. Bakit mo naman naitanong? Wala lang, naku-curious lang ako. Ang mukha ng biktima, hindi ba't nasira na iyon ng asido? Maibabalik pa ba talaga iyon sa dati? Oo naman. Ang darating ngayon ay ang pinaka-autorisadong eksperto. Eddie. Basta't makumpirma na ang pagkakakilanlan ng biktima at pagkatapos ay imbestigahan ang kaniyang mga koneksyon, pati na ang mga kamakailang listahan ng tawag, madali na nating mahahanap ang kriminal. Sa wakas, Magpahinga ka na muna ng mabuti, mauuna na ako. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Song Yanran, maghintay ka na lamang na mahuli at maparusahan ka. Professor Chen, eksperto po kayo sa facial recognition. Nakatulong na rin po kayo sa paglutas ng libo-libong malalaking kaso. Dahil po sa pagtulong ninyo sa kasong ito, siguradong malalaman na natin agad kung sino ang biktima. Masyado mo naman akong pinupuri. Sandali lang po, 1 minuto. Salamat po sa inyo. Kapag nalaman mo na ako pala ang wala na, at ang kriminal ay si Song Yanran, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Kaninong pitaka po ito? Ah, sa akin iyan. Ang ganda naman po ng asawa ninyo. May litrato pa rito? Si Jiang Miao ang naglagay niyan sa sarili niyang kagustuhan, nakalimutan ko lang alisin. Bakit mo naman aalisin? Nagkausap na ba kayo ngayong araw? Hindi siya sumasagot sa mga message o tawag ko. Paiba-iba na talaga ang kaniyang ugali. Subukan niyang wag nang bumalik kailanman. Ikaw naman. Kung iyon ang gusto mo, hinding-hindi na talaga ako makakabalik. Nagtagumpay tayo. Siheng, malalaman mo na rin sa wakas na hindi kita niloko. Paano itong nangyari? Jiang Miao. Paano mangyayari iyon? Hindi.
Hindi maaari. Paano siya magiging siya? Ang isang babaeng mahilig sa ganda, gaya ni Jiang Miao. Paano magiging ang hindi na gumagalaw na katawan na ito? Pero kitang-kita naman ang ebidensya. Ano yon? Ang taong ito na. Wala na. Kilala niyo ba? Opo, asawa po siya ni Dr. Fu. Oh? Ito ay Professor Chen, nagkakamali lang sila, di ba? Maraming magkakahawig na tao sa mundo. Paanong magiging si Jiang Miao ito? Lao Fu, wag kang magkaganyan. Hindi totoo ito. Fu Siheng, makinig po kayo sa akin. Gumagawa na ako ng 2D image reconstruction ng mahigit 20 taon base sa aking mga karanasan. Ang imaheng ito at ang pagkakatulad sa asawa ni Dr. Fu ay Hindi siya iyon, di ba? hay. Ang pagkakatulad ay 99%. Ang taong ito ay sigurado akong ang asawa niyo. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, ulitin mo ang sinabi mo. Lao Fu, ano ba itong ginagawa mo? Kumalam ka muna. Dr. Fu, tanggapin na natin ang nangyari. Buhay pa ang asawa ko? Bakit ko kailangang tanggapin? Anong dapat kong tanggapin? Fu Siheng, Anong tatanggapin ko? Fu Siheng. Buhay si Jiang Miao. Mingde, magsalita ka. Hindi pa nawawala si Jiang Miao. Siheng, nawawalan ka ng kontrol? Dahil ba malungkot ka? O dahil mahal mo ako? Pero noong humingi ako ng tulong sa iyo kagabi, bakit hindi ka naniwala sa akin? Ito ang mensahe mula kay Jiang Miao. Impormasyon ito tungkol kay Jiang Miao. Ano? Impormasyon ko iyon. Ano ba ang nangyayari? Ang cellphone niya ay nakakonekta sa aking supplementary card at siguradong sigurado kayong wala na siya. Pero ano ang kinalabasan? Nasa labas siya ngayon, nagpapakasasa sa loob ng jewelry shop. Hindi. Wala akong ginagawang ganoon. Si Song Yanran iyon. Si Song Yanran ang kumuha ng cellphone ko. Hindi ito dapat nangyayari. Anong ibig mong sabihin? Hindi nawawala ang asawa ko. Paumanhin kung nabigo ko kayo. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Sadyang ang two-dimensional image reconstruction method ay hindi kailanman nagkamali. Sa tingin ko, Tama na. Malalim na ang gabi. Makaalis na po kayo, Professor Chen. pinagdududahan mo ba ang kakayahan ko? Masyadong malala ang pinsala sa mukha ng biktima. Bababa ang tsansa na maging tumpak ang pagbuo ng mukha. Kahit na kayo ang pinakamagaling na si Professor Chen, kahit na kayo pa ang mismong gumawa nito, 50% lang ang tsansang maging tama ito. Sige, dahil hindi ka naniniwala sa kakayahan ko, humanap na lang kayo ng ibang eksperto. Professor Chen. Chen. Old Fu, ano bang problema mo? Nagsasabi lang ako ng totoo, nagkamali siya pagdating sa technical na aspeto. Ang babaeng si Jiang Miao ay nasa labas at namimili. Paano siya magiging ang biktima? Old Fu, kumalma ka at mag-isip ng mabuti. Si Jiang Miao ay hindi mahilig sa mga alahas at mamahaling gamit. Paano siya pupunta sa jewelry shop sa kalagitnaan ng gabi? Sinong nagsabing hindi niya gusto iyon? Bawat alahas na ibinigay ko sa kanya ay maingat niyang itinatago at pinahahalagahan. Dahil galing iyon sa iyo. Hindi kailanman ang alahas ang gusto ko, kundi ikaw si Heng. Nararamdaman ko pa ring may hindi tama. Ano naman ang gusto mong gawin? Xiao Zhou, kuhanin mo ang kuha ng CCTV sa jewelry shop. Kung si Jiang Miao man iyon, malalaman natin kapag nasuri na. Sa tingin mo, kung hindi si Jiang Miao, sino pa ito? Hindi si Jiang Miao, kundi isang kriminal na nagpanggap lang. Oo. Si Song Yanran iyon, tinapos niya ako at kinuha ang phone ko. Alam niya ang lahat ng payment password ko. Na birthday mo lahat. Kalokohan. Paano malalaman ng salarin ang mga payment password? Pero hindi mo ba napapansin na napakalaking pagkakataon nito? Ang pagkawala ni Jiang Miao, ang sugat sa kanang kamay, at ang labis na pagkakahawig ng mukha. Tama na, nagkataon lang ang lahat ng iyon. Saka, may utang pang mga binti si Jiang Miao kay Yanran. Kailangang habang buhay siyang magbayad sa kanyang kasalanan. Huwag niyang isiping matatakasan niya ito ng ganoon lang. Pusi Heng, kaya ka pala malungkot kanina? Hindi dahil mahal mo ako?
Kundi dahil natatakot ka na kapag wala na ako, ay wala nang magbabayad para kay Song Yanran. Gusto mo ba talagang mawala na si Jiang Miao? Anong sinasabi mo? Idiniin ko na ito noon pa, ang biktima ay malamang na isang masamang babae lang mula sa kung saan. Hindi ako iyon. Baka kaya siya natapos ng kung sino ay dahil sa kanyang kalaswaan. Wala akong ginagawang ganyan. Fu Siheng? Respetuhin mo ang mga wala na. Ang paggalang sa kanila ay bahagi ng iyong sinumpaang tungkulin at tamang prinsipyo bilang isang forensic doctor. Sa pagdungis mo sa pangalan ng biktima, nagiging tapat ka pa ba sa trabaho mo? Naglalatag lang ako ng sarili kong pananaw. Sinabi mo rin noon na may matinding galit ang salarin sa biktima. At dito, walang ganoon katinding galit kay Jiang Miao. Bakit mo nasabing wala? O sige, sabihin mo kung sino. Si Song Yanran. Ano ang pinag-uusapan niyo? Anong pinag-uusapan niyo? Bakit nadamay ang pangalan ko? Song Yanran. May gana ka pang pumunta rito sa presinto? Yanran? Di ba takot ka sa aso sa harap ng bahay ko? Bakit ka mag-isang lumabas? Kuya Siheng, iyong aso mo po ngayon, mabait na po sa akin. Manipis lang ang suot niyo kanina pag alis. Nag-aalala ako na baka lamigin kayo pag uwi. Wala rin sa bahay si Manang Wang, kaya nagpasya na lang ako na pumunta rito para dalhan kayo ng jacket. Hindi po ba kayo nagagalit? Salamat! Pero, sa susunod, wag mo nang gagawin ito. Ayaw ni Jiang Miao na may ibang pumapasok sa kwarto namin. Dinala mo na ang babaeng iyan sa loob ng bahay. Ngayon mo pa iisipin kung gusto ko o hindi? Pati sa main bedroom, pinatuloy nyo na, Old Fu. Kapag lumipas pa ang ilang araw na hindi bumabalik si Jiang Miao, baka pati ang may bahay ng pamilyang Fu ay mapalitan na rin? Si Jiang Miao ang asawa ko. At babalik siya. Nagkakamali po kayo. Habang hindi pa nahuhuli ang may sala, nag-aalala lang si Kuya Siheng sa akin. Kaya pinatira niya muna ako doon. Song Yanran, ikaw ang may sala. At ang asawa ko pa? Mismong asawa ko pa ang nag-aalala sa tulad mo. Mukhang pagod na po kayo sa trabaho. Nagdala po ako ng prutas. Wala kaming pambalot o kutsilyo rito. Hindi kami kakain yan. Meron po akong dala. Iyan. Iyan ang bagay na ginamit. Meron akong Kutsilyo. Iyon ang kutsilyo. Yanran, bakit ka pa rin may dalang kutsilyo? Paano kung masugatan ka? Napakadelikado niyan. mag-iingat po ako. Kuya Mingde, gusto mo bang kumain? Huwag. Hindi ko kayang tanggapin ang kaunting prutas na iyan ni Miss Song. Tsaka isa pa, pakiusap, ayusin mo ang pagtawag sa akin. Ako ay ang nag-iisang anak sa pamilya at wala akong gawin na basta-basta kumikilala ng kapatid. Ikaw! Kuya Siheng. Heto, kumain ka na lang. Ayoko. Huwag. Masarap ito, salamat. Fusiheng. Iyon ang kutsilyong tumapos sa akin. Wala akong pakialam kung kumain ng iba. Pero bakit ikaw pa? Siya nga pala. Hindi ba't may darating na eksperto ngayong gabi para gawin ang facial reconstruction? Nasaan po siya? Umalis na siya. Pinalayas siya ng isang tao riyan. Ibig sabihin ba ay hindi na itutuloy ang operasyon sa mukha? Tingin ko si Miss Song ay tila interesado sa resulta.
Tapos na ang operasyon. Gusto mo bang makita? Sige po. Ano sa tingin mo? Pamilyar ba sa paningin mo? Nakikilala mo ba? Song Yanran, alam mo na ba ngayon kung paano matakot? Bakit ka naman naging pabaya? Sa tingin ko, hindi iyon pagiging pabaya. Sadyang may itinatago ka. Mingde, tama na yan. Bakit ka naman biglang nataranta nang makita mo ang litrato? Bakit naman naging si Jiang Miao ate? Hindi maari. Napakamabait niya. Paano naman siya naging biktima? Song Yanran, anong arte ito? Ikaw ang may sala. Huwag kang mag-alala, nagkamali lang ang teknolohiya. Ligtas si Jiang Miao. Halaga po? Salamat at nag-aalala ka pa rin sa kanya. Dahil sa iyo, ayaw pa niyang umuwi hanggang ngayon. Bumibili pa siya ng alahas sa labas. Asawa na siya pero napaka-stubborn pa rin niya. Si Heng, sana totoo ang lahat ng sinasabi mo na naglalatsa lang ako ng pera sa pamimili. Sa halip na hindi na tayo muling magkikita pang muli. Pareng Fu? Wala pa rito ang kopya ng CCTV mula sa shop ng alahas? Paano ka nakakasigurong si Jiang Miao iyon? Dahil asawa ko siya at kilala ko siya. Boss! Hawak na namin ang kuha sa CCTV. Anong CCTV? Ang CCTV ni Jiang Miao sa jewelry shop. Hindi ba kumpirmado na ang bumili ay ang ate ni Jiang Miao? Bakit kailangan pa nating sayangin ang oras ng mga pulis sa pag-iimbestiga? Dahil hindi natin pwedeng alisin ang posibilidad na may nagpapanggap na Jiang Miao. Paano namang magkakaroon ng magpapanggap na ate ni Jiang Miao? Hayaan mo na. Panoorin natin ang CCTV. Pagkatapos nito, malalaman mo kung gaano kakatwa ang mga hinala mo. Ikaw ang kakatwa, si Heng. Gabi na? Bukas na lang natin panoorin. Bumalik muna tayo para magpahinga. Nandito na ang mga ebidensya at gusto mo kaming pabalikin? Miss Song, hindi ba't nakikialam ka na masyado? Nag-aalala lang ako sa kalusugan ni Kuya si Heng. Dahil wala rito ang ate ni Jiang Miao, kailangan kong gawin para sa ate ni Jiang Miao ang pag-aalaga sa kanya. Hindi mo kailangang alagaan ang asawa ko. Bumalik na tayo. Ang kasong ito ay hindi agad malilinawan sa ngayon. Walang kinalaman ang kaso. Gusto ko lang malaman kung nasaan si Jiang Miao. Nasa kabilang buhay na siya. Papanoorin na natin ngayon? Lilinawin ko lang, kung sa video na ito ay hindi lilitaw si Jiang Miao, kailangan nating ikonsidera ang posibilidad na wala na si Jiang Miao at kailangan nating simulan agad ang pag-iimbestiga. Sa mga huling taong nakasama niya, Pagod na ako. Babalik na muna ako para magpahinga. Ikaw na may kasalanan. Huwag kang aalis. Kuya si Heng. Nandito na rin lang tayo? Panoorin na natin ang sabay-sabay. Alam kong mabuti ang iyong loob at nag-aalala ka sa kanya, pero mas mabuti na kung makita mo siya para mapanatag ka. Hindi ito ang... ang babae sa video ay nakasuot ng balabal at palaging nakayuko ang kanyang ulo. Hindi talaga natin makilala kung sino siya. Xiao Zhao. May iba pa bang CCTV footage? Boss, alam nyo naman na masyadong kakaunti ang mga CCTV sa Mianyang. Nakita ko na ang damit at balabal na yan. Parang pagmamayari yan ni ate Jiang Miao. Nakita ko na siyang isinuot yan dati. Tama? Ako ang nagbigay niyan sa kanya. Maganda ba? Hindi naman malamig dito sa Mianyang ngayon. Bakit bigla mo naisip ang bigyan ako ng coat at balabal? Dahil bagay yan sa'yo. Salamat, mahal. Ang dating napakagandang regalo, ngayon ay naging isang ebidensya para pagtakpan ang katotohanan. Talaga bang si Jiang Miao ito? Sinabi ko na sa'yo, nagdududa ka lang ng sobra. Maaari na ba kaming bumalik ngayon? Sandali. Ang sapatos. Anong mayroon sa sapatos?
Ang sapatos ng babae sa video ay kamukhang kamukha ng isinuot ni Miss Song ngayong gabi. Miss Song? Ikaw ba ang babaeng nasa video? Magsalita ka. Kuya Siheng, pati ba naman ikaw ay pinagdududahan ako? Mula sa bahay namin hanggang presinto, madadaanan nga talaga ang jewelry store. Kung susuriin ang oras ay swak talaga. Yan, Ran. Hindi totoo iyan. Hindi ako pumunta sa jewelry store. Bakit ko naman papanggapin na ako si Ate Jiang Miao? Dahil ayaw malaman ng kriminal na si Jiang Miao ang wala na. Kaya sinadya niyang palabasin na buhay pa ito. Ang ibig mong sabihin, si Ate Jiang Miao ang wala na at ako ang kriminal na may gawa noon? Sobrang-sobra ka na. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ang sapatos na suot mo ngayon? Ako. Ang mga sapatos na pareho ang disenyo, hindi ba't normal lang iyon? Hindi ito normal. Ang sapatos na iyan ay limitado lamang. Iisa lang ang ganiyan sa buong Mianyang. Kahit gusto ng asawa ko ay wala akong mabili para sa kanya. Sa pagkakatanda ko, wala ring ganyang sapatos si Jiang Miao. Song Yanran, ngayon, tignan natin kung paano ka pa makakalusot. Ako. Sandali. Bago niyo ako pagdudahan, may kinalimutan ba kayong mahalagang bagay? Ano? Wala nang nararamdaman ang aking mga binti. At sinabi ng doktor na habang buhay na akong hindi makakatayo. Kaya paano mangyayaring naglalakad ako tulad ng nasa video sa CCTV? Kuya Siheng, maniwala ka sa akin. Kahit na si Ate Jiang Miao, ang dahilan kung bakit napahamak ang mga binti ko, hindi ko siya kinakamuhian, at mas lalong hindi ko siya sasaktan. Ikaw, Sabay tayong lumaki. Alam mo kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo. Ang taong mahal mo. Paano ko naman siya magagawang saktan? yan, Ran. Nagsisinungaling siya. Wala talagang problema sa binti niya. Si Heng, huwag kang maniwala sa kanya. Sige na po. Sige. Sige yan, Ran. Naniniwala ako sa iyo. Sinuri na ng ospital ang binti ni Yan Ran? Kaya imposibleng siya ang nasa CCTV. Tungkol sa record ng pagpapagamot ni Miss Song, muli ko itong susuriin. Hindi ka pa rin talaga naniniwala sa akin. Naniniwala lang ako sa ebidensya. Kuya Siheng, Huwag kang matakot. Wala kang kasalanan. Hayaan mo siyang mag-imbestiga hanggang sa gusto niya. Boss! Boss? Ang cellphone. Ito ang agimat na ibinigay ko sa kanya. Nung lumipat tayo dito, Ibig bang sabihin ay si Jiang Miao nga iyon? sinabi ko na sa inyo. Lumayas lang siya para asarin ako. sana ay mawala na ang galit ni Ate Jiang Miao at umuwi na agad siya para hindi na kami mag-alala sa kanya. Song Yanran, dahil sa iyo, nawalan ako ng pagkakataon na makauwi. Dahil nakabukas na ang kanyang cellphone, tatawagan ko siya ngayon din. Huwag, Bakit ka natataranta? gabi na, paniguradong nagpapahinga na. Si Ate Jiang Miao ngayon. Sige, tawagan mo. Sabihin mo sa kanyang huwag nang gumawa ng gulo at umuwi na agad. Hindi ka na makakatakas sa pagkakataong ito. Ilabas mo ang cellphone mo. Ilabas mo sabi. Huli ka sa akto. Anong ginagawa mo? Hindi ito ang cellphone ni Jiang Miao. Tawag ito mula sa ospital. Pwede ko bang sagutin? Sagutin mo. Hindi ako ganoon kahangal. Bago pa ako pumunta rito ay naitapon ko na ang cellphone at mga damit ko. Tingnan natin kung paano niyo ako iimbestigahan. Bakit nangyayari ito? Nandito na sa harap ko ang katotohanan.
Bakit pa nagkakaganito? Xiao Mingde, paulit-ulit mo na lang na pinapahirapan ang isang babaeng lumpo? Sobra ka na talaga. Pero nararamdaman ko na ang nangyaring ito ay... Dapat ba tayong magbase sa nararamdaman lang sa paglutas ng kaso? Kuya Siheng, Anong sabi ng doktor? pinapapunta ako ng doktor sa ospital bukas para ipasuri ang mga binti ko. Kasalanan itong lahat ni Jiang Miao. Sasamahan kita bukas. Napakabuti mo. Walang problema ang binti niya. Si Heng, huwag kang maniwala sa kanya. Hanggang dito na lang muna tayo. Nilalamig na si Yanran. Ihahatid ko muna siya pa uwi. Si Heng, nilalamig din ako. Chief, bakit tayo pumunta dito? Hindi pa makumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima sa ngayon? Kaya kailangan nating mag-imbestiga base sa kanyang mga katangian. Dahil ang biktima ay buntis, ang pinakamagandang gawin ay magtanong-tanong dito sa Departamento ng Obstetrics and Gynecology ng ospital na ito. May maipaglilingkod po ba ako sa inyo? Gusto ko lang pong itanong kung mayroon bang nagpatingin na buntis nitong mga nakaraang araw na may kakaibang kinilos. Sandali lang po ay check ko lang. Mingde, O isinasama mo pala ang kapatid mo para ipasuri ang binti niya? pwede ka bang makipag-usap ng maayos? Anong ginagawa mo rito? Nag-iimbestiga ng kaso. Tama. Buntis ang biktima? Kaya tama lang na mag-umpisa sa mga buntis. Hindi mo ba gustong makita ang resulta? Ang mag-imbestiga ay trabaho mo? Isa lang akong forensic doctor. Tapos na ang aking misyon. Pero si Jiang Miao, siya ay. Ito na naman tayo. Kinumpirma na natin kahapon na ang asawa ko ay nasa labas at nagsho-shopping at hindi rin naman siya buntis. Talagang bibigyan mo ako ng sakit ng ulo. Si Jiang Miao ay talagang buntis. Kung buntis siya, bakit hindi niya sasabihin sa sarili niyang asawa at sa ibang tao pa, tulad mo, ito, ipapaalam? Gusto sana kitang sorpresa sa pagdating ng bagong taon. Pero sino ang mag-aakalang hinding-hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong masabi ito sa iyo ng personal. Ate Jiang Miao, napakalapit talaga ng relasyon mo kay Officer Xiao. Hindi naman singlapit ng sa inyong dalawa na ilang araw nang nawawala ang asawa pero nakatira ka pa rin kasama ang kapatid mo. Xiao Mingde, Naalala ko na po. May isang buntis na nag-appointment para sa prenatal checkup. Pero hindi siya kailanman dumating at hindi na rin siya makontak. Ako iyon. Natatandaan mo pa ba ang pangalan niya? Ang pangalan ay... Nakalimutan ko na. Sandali lang po. I-check ko lang sa records. Kuya Siheng, mukhang naiwan ko ang mga susi sa klinik. Pwede mo ba akong samahan para hanapin iyon? sasamahan kita mamaya. Nandito tayo sa ospital, hindi mawawala yon. Pero, Pwedeng pakibilisan naman? Kung hindi mo talaga mahanap ang pangalan, yung itsura niya, ano ba ang itsura niya? Ang taas niya ay nasa 1.68 meters, kasing tangkad ko lang siya. Maputi siya, malaki ang mga mata, at napakaganda niya kapag ngumingiti. Si Heng, gusto kong maging asawa mo. Pagkatapos ay sasama ako sa iyo sa Mianyang. Bilis-bilisan mo. Sige po. Nahanap ko na. Chen Xiaoling. Sandali, parang mali. Ang record na kasunod ng kay Chen Xiaoling, yun ang sa akin. Ha? Naaalala kong mayroon akong records ng buntis? Nasaan na kaya iyon? Anong nangyayari?
Ang records ng buntis na iyon, nawawala na. Kampampi ko talaga ang langit. Jiang Miao, ibig sabihin nito ay, tapos ka na. Alam kong ang susunod na papel ay ang records ko. Bakit nangyari ito? Pakiusap, subukan nyo pang hanapin, nasaan ba talaga ang records na yon? Kahapon po ang araw na inayos ang lahat ng physical records ng ospital. Ang buntis na iyon po kasi ay wala pa ring oras para mag-update ng record niya. Kaya isinama ito para itapon at malinis. Bakit ganito ang nangyayari? Mayroon bang backup? May digital record naman po. Pero baka abutin pa ng kaunting oras. Ganito na lang po, kukontakin ko na lang kayo kapag nakita ko na. Sige, Pakiusap, kapag nahanap nyo na, ako agad ang unang kontakin nyo. dapat sa akin. Ikaw na forensic specialist, hindi ba tapos na ang trabaho mo? Mingde? Kung masyadong makitid ang isip mo, madali kang mawawalan ng paraan. Kung walang mahanap sa buntis, umpisahan natin doon sa mga babaeng nawala sa Red Light District. Ang investigasyon sa Red Light District ay maling direksyon. Tama na yan, Old Fu. Hindi ko kailangan ng turo mo sa pag-imbestiga. Isama mo na ang kapatid mo at tupagin nyo na lang ang pagpapagamot. Umuwi ka sa bahay mamaya para kumain pagkatapos mo. Huwag kang umalis. Buhok? Kinuha ko iyan kay Old Fu kanina. Dalhin mo ito sa forensics department. I-check nyo ang paternity test sa batang wala na. At kay Old Fu, Chief, nagdududa ka pa rin ba na ang biktima ay ang asawa ni Dr. Fu? kahit ayaw ko ring isipin ito, pero Bakit hindi na lang natin i-match ang DNA ng biktima at ng asawa ni Dr. Fu? Hindi ba ayos na iyon? oo nga, tara na. Miyaw miyaw, huwag ka na magalit. Galit ka pa rin ba? Jiang Miao, itigil mo na iyan. Si Heng, paano magre-reply ang taong wala na? Jiang Miao, sa wakas, nalaman mo rin kung paano bumalik? Old Fu, ako, ngayong araw ay may dalang katrabaho para kumain sa inyo. Hindi ka naman tututol, di ba? Siya nga pala. Nasaan ang banyo nyo? Kanina pa ako nagtitiis. Dr. Fu, Nahanap ko na. Officer Xiao, anong ginagawa mo? Pumunta lang naman ako rito para gumamit ng banyo. Kung ganoon, bakit hindi mo isinara ang pinto? Kasi nang makita kita, Miss Song, nawalan na ako ng ganang tumuloy. Anong ibig mong sabihin? Hoy, ikaw! Huwag kang malikot, mag-ingat ka. Ang mga pilay mong binti. Eksakto ang dating mo, oras na para kumain. Dalhin mo ito para suriin. kumain na kayo? Mauuna na ako. Sandali, ikaw. Ano ka ba? May kailangan pang asikasuhin sa trabaho si Xiao Zhou? Tayo na munang kumain. Kumusta? Nakausap mo na ba si Jiang Miao ngayong araw? Hindi pa po. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko at ayaw rin niyang umuwi. Si Heng, nandito lang ako. Kaso hindi mo na ako makikita kailanman. Sir, handa na po ang sabaw. Sige na, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa kanya. Kumain na tayo. Dahan-dahan lang, mainit pa iyan. Manang Wang, ako na po ang gagawa niyan. Aray, napakainit. Hindi ba wala namang pakiramdam ang mga binti mo? Song Yanran, nabuking ka na.
Alam ko na nagpapanggap ka lang. Sir, kailangan ba nating tumawag sa 911? Sandali lang. Ano pa ang gusto mong sabihin? Ang tinutukoy ko ay ang sabaw. Sayang naman ang sabaw na niluto ni Manang Wang. Nagsisinungaling ka. Lumpo na ang mga binti ko. Kaya hindi ko na nararamdaman ang sakit. Pasensya na. Song Yanran. Para lang maitago ang katotohanan, talagang gagawin mo ang lahat ng paraan. Yanran, hindi mo na kailangang patunayan pa ang sarili mo ng ganyan. Ayaw ko lang naman na pagdudahan mo ako. Manang Wang, dalhin mo si Yanran doon para makapag-ayos. Sige po. Si Heng. Sumusuko na ako, hinding-hindi na muling lalabas pa ang katotohanan. Tapos na tayong kumain at mabusog. Bakit mo pa ako isinama rito sa loob? May gusto sana akong ihingi ng tulong sa iyo. Ano yon? Sabihin mo sa akin. Hindi ba pulis ka? Tulungan mo akong hanapin si Jiang Miao. Sa tingin mo rin ba ang labi na yon? Hindi. Gusto ko lang siyang mapauwi agad. Masyadong malupit ang salarin na yon. Baka muli siyang gumawa ng krimen. Sige. Nilalamig ako kanina habang papunta rito sa inyo. Kumuha ka nga ng jacket para sa akin. Pumili ka na lang dyan. Old fool. Yung jacket na kinuha ni Song Yanran para sa iyo kahapon? Dito rin ba niya kinuha yon? Oo. Bakit mo na itanong? Napakataas nitong sabitan. Naka-wheelchair siya? Paano niya naabot ang damit? Napakanipis ng suot mo nung umalis ka. Nag-aalala ako na baka malamigan ka pagkatapos ng trabaho. Wala rin naman si Manang Wang sa bahay, kaya nagpasya na lang ako ng kusa na pumunta rito para dalhan ka ng jacket. Hindi mo naman ako sisisihin, di ba? Wala si Manang Wang kahapon? Walang kahit sino ang pwedeng tumulong sa kanya. Posible kaya na gumamit siya ng kung anong kagamitan. Ano sa tingin mo? Paalis ka na ba, Officer Xiao? Salamat, Mingde. Pero sumuko na ang puso ko. Pagkatapos ng gabing ito, aalis na ako. Yanran, sigurado ka bang hindi mo nakita si Jiang Miao kamakailan? Siyempre hindi. Bakit mo na itanong? Sana ay hindi mo ako pinaglalaruan. Kuya si Heng, hinding-hindi kita lolokohin. Mula simula hanggang dulo ay niloloko mo siya. Hindi ba paalis na si Officer Xiao? Bilisan mo na. Kung hindi ay magdidilim na ang langit. Walang apurahan. Ano pa ang gagawin mo? Anong pakialam mo? Hindi mo naman ito bahay? Andito na. Tawag ito galing sa gynecology department. Nahanap na ba ang buntis na nawawala? Ano ang pangalan niya? Jiang Miao. Anong sabi mong pangalan niya? Jiang Miao. Jiang Miao. Ang nakatalang pangalan ng kamag-anak ay si Fu Siheng. Jiang Miao. Buntis talaga siya? Dati ko pa sinasabi sa iyo. Bakit ayaw mong maniwala? Si Heng, dapat sana naging masaya tayo kasama ang bata. Paano naman siya? Hindi dapat lumaya si Ate Jiang Miao. Isang buntis na nasa labas. Masyadong delikado iyon. Tama. Bakit hindi siya nagpa-check up? Bakit hindi siya umuwi ng bahay? Dahil wala na ako. Masyado talagang pasaway. Itong si Ate Jiang Miao. Manahimik ka. Hindi mo pa ba nararamdaman hanggang ngayon? Anong ibig mong sabihin? Ang oras ng pagkawala ni Jiang Miao ay kaparehong-kapareho ng oras nang mangyari ang aksidente sa biktima. Hindi maaari.
Masyadong matatakutin si Jiang Miao. Hindi siya pupunta sa ganoong lugar ng mag-isa. Niloko ako ni Song Yanran na pumunta doon. Sabi niya, hihintayin mo ako doon. Officer Xiao, huwag kang magsalita ng ganyan. Kung nagsisinungaling man ako, malalaman mo rin mamaya. Hepe, lumabas na po ang resulta. Ito ang paternity test sa pagitan ng bata at ni Fu Ziheng. Ikaw, Handa ka na ba sa katotohanan? kahit nabuntis si Jiang Miao, hindi maaaring siya ang biktima. Ayon sa nakuha nating datos at pagsusuri sa sitwasyon, ang pagitan ni Fu Ziheng at ng bata ay Magsalita ka! mayroon silang ugnayan bilang tunay na ama at anak. Baby, sa wakas ay alam na ng tatay mo ang tungkol sa'yo. Siguradong peke ang report na ito. Ipinapangako ko sa aking propesyon na totoo ang report na ito. Siguradong may mali sa isang dako. Oo. Hindi kaya may problema sa sample na ito. Kung gayon, tingnan mo naman ang isang ito. Ito ang kay Jiang Miao. At ang paghahambing ng DNA sa kinuha sa wala na. Pumunta ka sa banyo kanina para lang kumuha ng sample. Tama, Old Fu, tingnan mo na lang ang isang ito ng mag-isa. hindi mawawala si Jiang Miao. Halos 100% na ang posibilidad. Kaya huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Hindi maaari. Hindi ito mangyayari. Paano mawawala si Jiang Miao? Si Heng, mawawala na ako. Ang isang taong tulad mong takot mawala. Ganun na lang ba kadaling mawala? Gabi na pero ganyan pa ang suot mo. At nasa lugar ka pa ng mga masasamang babae, posibleng isa ka sa mga nagtatrabaho roon. Gumagala sa gabi sa madilim na lugar, maiksi ang suot, at may mga pasa pa sa katawan. Tingin ko ay wala siyang asawa. Kung hindi ako nagkakamali, isa lang siyang babaeng nagdala ng anak ng kung sinong lalaki. Old Fu, Napakasama kong tao? Ano ba itong ginawa ko? Miao miao. Huwag mo naman akong iwan, please. Nagkamali ako. Bumalik ka na, miao miao. Si Heng, sa wakas ay nalaman mo na rin. Pero ako, hinding-hindi na makakabalik pa. Para sa kaluluwa ni Ate Jiang Miao sa langit, siguradong hindi niya gustong makita kang ganyan kalungkot. Kuya si Heng, tanggapin mo sana ang aking pakikiramay. Mula ngayon, ako na ang sasama sa iyo. Sasama ka sa akin? Hindi mo siya katulad. Wala akong ibang kailangan. Ang kailangan ko lang ay ang aking miyayo miao. Pero wala na siya. Alam mo ba, noong gabing napahamak siya, tinawagan pa niya ako para humingi ng tulong. Ang akala ko kasi, dahil pinili kong samahan ka, ay nagtatampo lang siya at niloloko ako. Patawad. Kung sana, ay hindi na pinsala ang aking binti. Song Yanran, sabi mo ay hindi mo ako lolokohin. Siyempre naman, Ang binti mo? Talaga bang napinsala ito? ikaw. Anong ibig mong sabihin? Kung ganoon, ano ang ibig sabihin nito? Paralisado ang mga binti mo. Paano mo naabot ang jacket na ito? Ako. Gumamit ako ng tungkod. Saan galing ang tungkod sa bahay na ito? Ako. Ganoon nga, isang hatak ko lang sa damit ay nahulog na ito. Espesyal ang pagkakagawa ng hanger na ito? Hindi ito mahuhulog kahit anong lakas ng hatak mo. Kuya Siheng, importante pa ba ito? Importante ito. Song Yanran, bago ako pumunta rito, sinuri ko muna ang iyong medical record. Ang doktor na nag-opera sa binti mo noon ay nakatanggap ng malaking halaga, nagpalit ng pagkakakilanlan at ng ibang bayan kasama ang pamilya. At ang kasalukuyan mong doktor ay palaging nagbibigay lamang sa iyo ng mga walang kuwentang vitamin tablets. Kaya pala, hindi ka naman talaga lumpo. Noong naganap ang aksidenteng iyon, ikaw mismo ang nagplano ng lahat, di ba? Maling-mali ako sa kanya sa loob ng maraming taon. Miao miao. Hindi totoo iyan, hindi totoo. Pakinggan mo muna ako. Dapat matagal ko nang nalaman.
Dapat matagal ko na itong nalaman. Kuya Siheng. Anong idadahilan mo pa? Gusto mo bang dalhin ko rito ang iyong doktor at harapin ka niya? Ikaw din ang nasa CCTV, di ba? Oo. Siya nga iyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Noong gabi ng insidente, ang tagal kong kumatok sa pintuan niyo. Sabi mo natutulog ka na. Pero nasa puok ng ligaya ka pala, di ba? Kuya Siheng, pinaghihinalaan mo ba ako sa nangyari kay Ate Jiang Miao? Miss Song, kinuha namin ang mga listahan ng tawag ng pumanaw at nalaman namin na noong gabing iyon tinawagan niyo siya. Narinig mo ang sinabi niya? Song Yanran, mabuting aminin mo na ang lahat Bakit ko naman gagawin iyon sa kaniya? dahil gusto mong agawin ang asawa niya. Oo, mahal ko si Fu Siheng, pero kulang pa iyang rason para mapagbintangan ako. Nasaan ang gamit na ginamit? Kung wala iyon, paano niyo ako mapaparusahan? Ang patalim. Iyong kutsilyo para sa prutas ang ginamit. Tiyak na mahahanap namin ang armas. Sumuko ka na, wala akong sala. Si Heng, bilisan mong alalahanin, siya ang nagdala sa presinto ng kutsilyong iyon. Armas? Ang armas ay dapat na isang kutsilyo. Meron akong Oo. Iyon nga ang kutsilyo. Anong kutsilyo? Iyon ang kutsilyong dinala niya sa presinto. Dapat ay nandoon pa ang kutsilyong iyon sa presinto. Bumalik ka agad doon, kunin mo ang kutsilyo at ipasuri ang marka at mga bakas nito. Bilis! wag na. Sinasabi ko na nga ba, nagpapanggap lang siya. Ang ekspresyon mo ngayon, bago nawala si Jiang Miao, ay kaparehong kapareho nito. Gulat at takot. Song Yanran. Kuya Siheng, bakit ganyan mo ako kung tingnan? Talaga palang siya ang may sala. Oo. Ako nga. Ako nga talaga. Nasaan ang kamay ni Jiang Miao? Saan mo itinago ang kamay niya? Naaalala mo pa ba? Ang aso sa tapat ng bahay nyo? Ang asong iyon ngayon tuwing nakikita ako ay napakabait na. Mas madali pang mapaamo ang aso kaysa sa tao. Pinagluto ko lang siya ng karne. At simula noon, napakamuog at sobrang lapit na niya sa akin. Baliw ka talaga. Oo. Nabaliw na ako. At dahil iyon sa pagpilit sa akin ni Jiang Miao. Fu Siheng, mahal kita. Mas mahal kita kaysa kay Jiang Miao. Kaya ko ring tumapos ng tao para sa iyo. Tinapos mo ang buhay ng pinakamamahal ko? At buntis pa siya noon. Kung ganoon, mas nararapat lang na nawala siya. Akin ka lang. Kapag wala na siya, sa akin ka na mapupunta. Hinding-hindi ako kailanman magiging sayo. Huwag, si Heng. Huwag kang gagawa ng kamangmangan dahil sa kanya. Old Fu. Old Fu. Kumalam ka. Hindi mo kailangang sirain ang buong buhay mo dahil sa taong gaya niya. Nagtataka talaga ako. Bakit kahit nagawa ko na ang lahat, hindi mo pa rin ako mahal? Ang pagmamahal mo ay hindi lisensya para gumawa ng masama. Parurusahan ka ng batas. Walang makakapagparusa sa pagmamahal ko. Kundi ikaw lang.
Fu Siheng. Ano ang gusto mong gawin ko? Ang gusto ko ay mawala ka na. Sige. Wag. Huwag. Huwag. Siheng. Masakit. Miao miao. Naging masyado akong kampante at sinubukang pagbayaran ang iyong kasalanan, ngunit hindi ako naniwala na wala ka naman talagang kasalanan. Binaliwala ko ang paghingi mo ng saklolo sa gitna ng iyong kawalan ng pag-asa at unti-unti kitang itinulak sa iyong kapahamakan. Ako mismo ang sumira sa ating kaligayahan. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang larawan sa loob ng wallet ko ay palihim kong inilagay dahil gusto kitang makita kapag nangungulila ako sa iyo. Pero paano magiging sapat ang isang larawan lang? Miyaw miyaw. Ang mga paputok noong gabing iyon ay sadyang napakaganda. Sana ay kasama kitang nanood noon. Miyaw miyaw. Miyaw miyaw. Namimiss na kita. Sobrang namimiss na talaga kita. Miyaw miyaw. Siheng, nakalipas na ang lahat, kaya huwag ka nang umiyak. Nakikita mo na ako? Boss? Boss, balitang sumunod na nga si Dr. Fu. Doon pa mismo sa dissection room. Boss! Boss! Magtrabaho na po. Huwag kang chismoso.